Hi guys! Ayan, so good morning sa inyo lahat. Ayan guys, pakita ko sa inyo guys yung labas namin. Ako limlim na, no? Oh, tingnan nyo naman. Kasi, pubuhos na guys yung snow mamayang gabi. So, based dun sa forecast, 12 midnight, yan, mag-start na mag-snow. Pero manipis pa lang naman siya, no? I think 0.5 ano pa lang naman siya. So, hindi pa naman talaga siya ganun kalakas, no? Pero meron na. Ayan, so itong buong week na darating, I think dire-diretso yung snow. Ayan, so eto na naman tayo. Patay-patay na naman tayo dito. Ayan guys, pakita namin sa inyo yung yung sa cellphone namin, yung pinaka-forecast. So medyo challenging itong darating na week guys kasi nga talagang meron ng snow. Isipin niyo no, ang aga dito sa amin no, sa Alberta, samantalang sa iba, I think wala pa. Especially Vancouver, Toronto, wala pa yan. 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 Hi guys! So ito yung nasa apps namin ngayon. Grabe, sobrang na tayo, papalapit sa mga minus. Mekos. Yan. I-show namin sa screen. So ngayon, yung weather is, ang highest na is 5 degrees Celsius. So yung lowest niya minus 1. Yes. So, naglalambing ang anak ko. Gusto mo sumali sa vlog? O yan. Okay. And then sa Monday, yan o. Natin yan. Monday, hindi, show ko na lang din yung Screenshot mo na screenshot lang ko yan. na. Yeah, oo. Oo. Okay. Sa Monday, yung 0 na yung pinakamainit niya. Tapos yung lowest niya is minus 9. Tapos yun na, it's just getting worse na. Grabe oh. And Tapos then, minus 14. no, yes. Minus 13, minus 11. Wow. Yan. So Patay tayo dyan. yung snow coming overnight. Yan. So start na siya ng 12 midnight. Yan, may klase pa naman ako bukas. Pero at least hindi ganun kaaga. Pero may exam tayo ng maaga, madaling Pwede ko araw. nang hatid bukas kasi tanghali pa yung ano mo, di ba? Yeah, depende sa sitwasyon. Oh, depende. Yan. So, eto na to guys. It's coming dito sa Calgary. So, kamusta ba sa ibang areas? Alam ko, wala pang snow kasi yan, iba-iba naman per province. So, iba-iba per location. Lalo na siguro sa Vancouver, wala pa yan. Wala pa kasi kausap ko December pa yan. yung barkada ko kagabi guys, wala pa, mainit pa raw sa kanila. Yeah. So, iba kasi talaga dito. Meron tayong Rocky Mountains. Parang feel ko nasa taas tayo, elevated tayo. Kaya, tayo yung nakakatanggap ng unang buhos ng snow. So, iba't ibang places. Kaya, dapat, kung magko-consider kayo ng provinces, i-assess nyo, okay ba sa inyo ang snow, yung matagal na nag-i-snow? Kasi kahit hindi pa officially winter guys, fall pa lang, nag-i-snow na dito sa Calgary. So, isa yun sa i-consider ninyo. Yes. Yan. Ayan. So ngayon guys, itong vlog namin ngayon, ipapakita namin sa inyo yung pag-prepare namin guys etong parating na winter. So dyan ipapakita namin sa inyo yung mga jacket na gagamitin namin. Yung paparating na snow actually, kasi yung winter matagal-tagal pa yun, pero since napaaga yung snow, ano ba yung paghahanda na ginagawa natin? Kasi nga bukas, sisimulan mo na magpala. Oo nga, yan pa, isa pa yan. Kasi pinagpala ka. Oo, isa pa yan guys, yung pagsushovel na yan. Kasi Yeah. before kasi guys, doon sa namin, Ayun. sa dating bahay namin, meron nagsushovel si Kuya Jan. So yun yung admin ng building namin. So ngayon, dahil nga lumipat tayo at may sarili na tayong daanan, so yun yung isa sa mga struggle still talaga guys. Yun yung isa sa mga gagawin natin dito. Magsushovel na tayo guys. Tapos yun nga, yung labas kasi guys, dito kasi, yan, yung sa tapat mo, isushovel mo yan. Kung saan yung property mo, yan, tulad yan hanggang dyan. Dyan, sa shovel ko yan. Pero dalawa naman kami, kasama yung sa taas. So siguro, palitan kami. Yan. So kung hanggat saan yung tapat ng bahay mo, dapat linisin mo yan. Kasi pag once may nadulas dyan, so sagutin namin. So, yun yung iingatan natin dito. So, dapat, I think within 24 hours dapat ma-shovel mo siya eh. Diba? Kunyari, bumuhos ngayon, kung may pasok ka naman, pwede mo naman siyang gawin mamaya. Basta importante, malinis mo rin siya. No? So, isa yan sa mga gagawin natin ngayon. So ngayon guys, bilang paghahanda sa paparating na snow, syempre dapat i-assess natin yung circumstances natin. Nagko-commute ba tayo o nagda-drive ba tayo? Kasi yung mga bagay na ganun kailangan paghandaan. Kunwari, sa car, yan. Ano ba yung mga bagay-bagay na dapat nasa car mo? Yung yung sa jumper, yung charger, kasi pwedeng oo. ma-discharge yung mga battery kapag super Lamig. baba o ng Sobrang temperature. lamig, So Eh, yun. okay. Ngayon naman, is kompleto naman ako. Meron na akong pang jump starter. In case lang, kasi ngayon yung ginamit ko dati sa Dodge natin,
Tapos meron na rin akong pansaksak sa sa kuryente, pero hindi ko pa nakikita yung sa kotse ko kung kasi merong iba guys, hindi na sinasaksak. Kumbaga yung mga latest model parang hindi na ata eh. So hindi ko sure So titingnan natin mamaya. Yeah, depende. Mm. So yan, ano pa ba yung mga pinaghahandaan natin? Ngayon, yan, I think i-ask natin yung landlady natin kung paano or nasaan yung Oo. yung pang-shovel. Oo. Dito kasi mahaba-haba yung pathway natin papunta sa likod. Pero meron naman sabi niya sa akin. Meron naman ipoprovide niya yun Lalabas sa amin. Pero yun, kailangan ng paghandaan ni Alwin at magbatak ng butok. Kaya lang guys, if napanood nyo yung previous video namin, nagpa-vaccine Vaccine, tayo. oo. So, sakit ng pareho ng balikat Ito, namin. especially yung sa kanan namin kasi nandito Oo. yung yung Moderna. Yan, Yung tapos kaliwa yun yung sa flu eh. parang tatrangkasuhin. Pero syempre siguro side effect lang talaga ng vaccine yun. Yeah. So, yan. Yeah, parang nangihina. Ako actually guys ngayon medyo masama pakiramdam ko kasi nga gawa nga ng COVID-19 vaccine natin. Pero yun naman talaga yung effect nun eh. Pero kaya naman, kaya papasok nga rin ako mamaya eh. Yeah. So, isa yon sa paghahanda natin ngayong paparating na snow or winter kasi syempre flu season na naman. So, naisipan na namin magpa-flu vaccine ulit ni Alwin and since kasama na yung COVID vaccine dito, libre naman and walk-in lang naman. So, sinabay na rin namin yon kahapon. So, ano pa yung mga paghahanda natin sa snow? Yan, yung mga vitamins din. Lalo na kung papasok ka, di ba? Yeah. Ano Oo. pa yung mga vitamins Meron ako na- guys dyan Centrum. Yan yung gamit ko. Tapos, yun lang naman yung vitamins Sa akin, Centrum. eh. magnesium. Kasi yeah. padala yun ng Mm-mm. ate mo. So, Yeah. iniinom ko yun. Para siyang yung nilalagay sa juice. Nilalagay sa... Beroka. Ah. Ganon. So, parang, din, Tutunan mo lang sa anti-flu. tubig. So, iniinom ko rin yun dati nung nag-work ako last year. So, para, syempre, yung energy mo, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nag-aalaga ka ng bata. Syempre, decrease yung immune system mo. So, dapat talaga may vitamins ngayong paparating na snow or winter. And, yun. And since nga, ako, naglalakad lang tayo kahapon sa Cross Iron, no? Yeah. Na napabili tayo ng 2 winter jackets kasi syempre ngayon this year it will be different for me lalo na kasi last year online lang Online ako. lang siya. So hindi ako nagko-commute. So ngayon kasi mas naisip ko dapat protektahan ko yung sarili ko lalo na may instances na pwede tayong ma-delay kapag mag-aabang ng bus, ganyan, or train. So dapat protected tayo, hindi tayo lalamigin lalo na nandito tayo sa Alberta. So mga -30, -20, -40 yung mga pwedeng abutin. Kaya napabili tayo ng Aritzia jacket. So eto Pakita natin sa Ay, kanila. hinang ko pa to eh. Oo. So ito guys, kailangan talaga to. Especially pagka sobrang lamig na dito. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, yung jacket dito, investment yan. So, ito yung 2 binili ko. Kung hindi nyo pa nakita, yan, investment to, kahit medyo mahal. Pero sinabi ko nga, $1, $1 yung computation namin kung gagamitin mo araw-araw. Yan. Yan. So, super puff ng Aritzia. So, $250 siya talaga. Pero sale. since sale, $175. So, Each, oo. $500 siya dapat, pero naging $350 na lang. Yeah. So, yan. Ito yung mga makikita nyo na suot ko sa mga next videos dahil malamig na naman dito sa Calgary, Alberta. So, ano pa yung mga ipe-prepare mo? Since siya yung Ako naman papasok guys, mamayang gabi. pero ako siguro baka mag-ano na rin ako, mag-heat tech na rin ako. Kasi umuwi ako madaling araw so mas malamig. Yeah. So heat tech tapos yung jogging pants ko. Tapos siguro yung panloob ko is t-shirt muna. Ako kasi guys ganito ako mag-layer eh. T-shirt muna ako, 'di ba? May t-shirt ako, then sunod yung parang sweatshirt ko. Then sumunod may isa pa akong jacket ulit na mas makapal, yung pwedeng yung red or yung Oakley ko na puff din. Tapos yun, kaya na yun. Kaya ganun ako siguro mga tatlong patong talaga. Yung patong o layering, kunwari kung 3 ba yan, 3 layers ba, pwede na, o 4 layers, pwede na. Depende talaga yan sa Depende. outer layer nyo. Kasi may mga jackets na pang 0 degree lang, 'di ba? Yung nakikita natin. So, passable yung lamig doon lalo na kung kung -20 or -40 yung weather. So, dapat magdagdag ka ng layer. Pero yun nga, kaya ako naghahanap talaga ng jacket na pang malakasan, pang -30, -40 para hindi tayo ganun ka bulky pag magsusuot, hindi natin kailangan ng
3 o 4 na layer. So at least yung feel ko enough lang Yeah. kasi nasi-serve na siguro yung purpose ng jacket na yun dahil nga pang minus 30 siya, pang minus 40. Hindi, at saka ano rin, ang problema rin guys, kapag yung kunyari, hindi naman ganun ka-quality yung, let's say hindi ganun ka-quality yung jacket nyo, kailangan mo maraming patong. So parang ang bigat sa katawan. Mabigat. Ang bigat. So ikaw yung mahihirapan kumilos. Kaya kailangan mo talagang mas bumili or mag-invest Invest. sa magandang jacket So, talaga. ganun Para kami at least, last year. siguro 2 o 3 patong lang, okay Oo. na. Diba? Ganun kami last year, honestly naman. Syempre, hindi naman kami bumili agad Oo, dati, hindi ng pa. mga pangmalakasang jacket. Yung mga jacket namin nabili dati sa Goodwill, which is hindi namin alam kung matibay ba o nagsiserve niya yung purpose na minus 20, minus 40. So, yung iba, nagsiserve naman as long as marami kaming layer. So, nakasurvive naman kami last year kasi marami kaming layer. Tas on top na yung mga binili namin ibang jacket. Pero yun nga, by December, bumili na rin ako ng Eddie Bauer jacket, yeah. which is pang minus 50. So, na-enjoy ko rin yung winter na travel ko pa rin. Kahit Lake Louise, na, di ba, Saka yung pumunta tayo, yung mga bubble. Banff natin. Ano yung bubble? Yung sa Abraham Lake. Abraham Lake. Kasi, pang malakasan talaga yung jacket natin. Hanggang lagpas tuhod yung Yeah. suot ko na yun. Ako nun guys, 3 patong yun, ginawa ko. Oo. So, yan, di ba? Kinaya naman. Tapos, pwedeng magdala, ayan, Tuk, tuk. yan. Kasi kailangan protected talaga yung ears, head mo. And then, meron pang cover. Kasi kailangan din i-cover mo yung nose, and then mouth, and then para basta yung, ears. kunyari sipon mo. Dito kasi guys, normal talaga yun. Pag sobrang lamig, di ba? Sinisipon. Talagang hindi mo alam, tumutulo na pala yung sipon mo. Normal yun. Kahit ako sa freezer namin, pag pumapasok ako, talagang minsan hindi mo mararamdaman. Kaya, ano yun? Kaya kailangan ako, may balaklava ako sa trabaho ko. So, At least yun, nakakatulong yun guys hindi ka sipunin. Oo. So, bali yun guys, no? Pakita ko na rin sa inyo guys yung mga ginagamit kong jacket para at least magkaroon din kayo ng idea. Ito guys, napakita ko na sa dating video. Ito yung mga pang fall jacket. Medyo maninipis siya. Ito pwede naman pang winter. Pero yung iba, ano lang yan, pang feel ko pang layering na lang. Kasi dapat, yan, papalitan ko na to nung mga jackets. Kasi syempre, pag winter, dapat na readily accessible yung mga jackets natin. Yan, dapat nandito na siya agad. So ito naman guys, Yan ito yung yung mga- pangmalakasan ko talaga. yung susutin mo nga yung ano no. Oo, ito yung Lalamig. pinakamuling patong ko talaga. Pero ito, pwedeng pangalawa. Kasi una talaga guys, sweatshirt lang muna. Yeah. Baga, t-shirt muna ako, tapos sweatshirt. Pwedeng yung mga ganito. Pwedeng yung Yeah. mga ganito muna. Pangalawa to, then pangatlo to. Or, kung ito kasi guys, malakasan na to. So, pwede na to. Pang mga minus 30, minus 40 na yan. Yeah, oo, ito. So, para fully protected ka Kaya talaga. na to pag ganito. Kasi ito, spend din kami talaga ni Emma dito. Kasi nga, makapal talaga siya. Oo. Pang ano dito guys, mga minus 30 rin kaya to. Yan, tapos depende. Tapos minsan, pagka let's say hindi natin gamit ito, pwedeng, itong Oakley ko guys, ano rin to guys, okay na okay din to. Kasi ginamit ko to, nung pumunta kami ng Abraham Lake. Bali nangyari, ito, sweatshirt ko muna. Tapos, itong red, saka ito, pinakahuli ko. Patong-patong. Sweatshirt muna, ito. Tapos pangalawa to, then pangatlo to. Yan, So, kapag kaya na matinding lamig na. Pero since zero pa lang naman mamaya, hindi pa ganon. Hindi pa. So, dapat talaga alam niyo yung weather for that day para hindi naman kayo ma-overdress o masobra-sobra ng damit tsaka pagpapawisan na kayo. Yeah. So, dapat meron ako pang jacket pag minus 10, tas may may makapal na jacket pag minus 20, tas pag malakasan na yung mga minus 30, minus 40. Yeah. Kasi dapat talaga bagayan mo yung weather para hindi ka pagpawisan pag sinobrahan ka talaga ng... Kaya dito guys, daily ka mag-check ng weather talaga sa cellphone mo. Kasi kaya niya, papasok ako mamayang alas 6, no? Or 5:30. So yung uwi ko ng madaling araw, mas tinding lamig yun. Kaya ang gagawin ko, magdadala na ako ng mas makapal na, na jacket. So sa boots naman guys, ako, wala pa talaga akong boots. Pero hindi ko masyado kasing kailangan kasi pagbaba ko ng trabaho kasi, pinto na namin. Diba? Pero Kahit pero matigas ang ulo niya. Pero ako kasi, since naglalakad talaga ako, commute, ayan, meron na akong boots from last year which is pwede pang gamitin ngayon. So, nilabas ko na kasi syempre bukas, kailangan na natin gamitin. Kasi malayo-layo din yung lalakarin natin from train to SAIT. Yeah. So, baka madulas tayo or whatever. So, kailangan yung mga spikes talaga or winter boots. Yan, pakita natin sa kanila para at least magkaroon sila ng idea. So, sa dito boots ko na na nilagay gagamitin mo. kasi dapat talaga outside siya. So, ito yung last year. So, meron. Nabili ko to sa Winners. And then, ito yung
parang na-jackpot ko siya sa Ganda, no? sa Nordstrom. Hindi ko pa ito nagagamit North Face. Yan, and $200 siya. Nabili ko lang ng $50. So, buti na lang walang bumili nito noon. Kasi wala akong balak bumili or maglibot sa North Face, ay sa Nordstrom noon. Tapos nasaktuhan ko lang. Tapos sabi ko, size 10. Size 10 ako guys. Laki ng paa. Kaya buti na lang, meron pang available kasi last na to. Syempre, they are on sale talaga noon. Nag-uubos na ng stocks yung Nordstrom. So, ito yung pwede kong gamitin or yan, depende sa weather. Yan. Ano yun guys, nag-text pa siya sa akin. Sabi niya, bibibilin ko ba to? Sabi ko sa kanya, aba syempre, good deal na yan. Bakit mo pa hindi bilhin, di ba? Baga last na rin yan. Kunin mo na agad. Kaya binili niya na rin So, naman. yan. Kailangan mamayang gabi, maayos ko yung mga susuotin ko para mabilisan na lang kasi ngayong mag-snow, kaya dadami yung ating kailangang suotin. Yeah. So, hindi dapat maghanap-hanap pa kasi syempre meron tayong bus na dapat habulin. So, yun. Yeah, pero ako guys, tip ko na lang din sa inyo. Importante talaga yung heat tech. Yan. Oo, importante heat tech kasi yun yung parang unang pang-layer mo talaga sa katawan mo. Kumbaga nakadikit sa katawan mo yun eh. Para hindi ka masyadong pasukan ng lamig talaga. Payo din namin, pero kasi sa akin medyo fit din yung pantalon ko. Yung pants nyo medyo luwagan nyo ng konti para magkaroon kayo ng allowance para magsuot pa ng inner pants. Kasi syempre hindi kakayanin na pants lang ang suot nyo. Lalamigin kayo. So nagsusuot pa ako ng doble. Magiging problem siya kapag super sikip nung pants nyo. So dapat medyo loose. Kaya para makapag-insert pa kayo ng another layer ng pants. Yeah. Yan. Oo, mas mabuti na guys yung mas makapal yung suot mo kaysa lamigin ka. Mahirap pag tipong nararamdaman mo hindi ka masyado makakilos eh. 'Di ba ling mainit na yung suot mo, okay lang, 'di ba? At least pwede kang magbawas. Pero kapag yung manipis yung suot mo, talagang didikit talaga sa katawan mo yung lamig. So hindi ka masyado makagalaw na maganda. Yeah. So mamaya maglalabas na ako ng iba't iba pang boots kasi yung kay Zion din ilalabas ko yung boots niya. Actually may mga malalaki pang boots kasi maraming binigay si Ate Carol noon na bago kami umalis ni Zion. So ang dami-dami niya pang boots, may pang 3 years old, may pang 4 years old. So yung iba big pa sa kanya. Pero yung iba, at least 'di ba, nagamit natin last year. Which is, i-check ko kung kasya pa. So, kung hindi, we can give to someone or donate or yan, ipadala sa Philippines kung usable pa. Yan, okay. So, yun guys, no, yun lang naman yung vlog natin ngayon. Kasi talagang, struggle is real na talaga to eh. Yes. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung labas. Mamaya, Talagang, 12, no? oo, 12 midnight, talagang bubuhos na yung snow. Oh, di ba makulimlim na talaga siya. Yan. Malamig sa labas. Parang 6 ata sa labas ngayon eh. Check na ulit natin. Kaya hindi kami makalabas guys eh. Balak namin talaga sana mag-vlog sa labas. Kaso, nagsusuot pa kami nung sweatshirt. 4. 4 pa lang ngayon sa labas. Oh. Hindi mo So, kaya? mahirap lumabas. Kaya sabi ko kay Emma, dito na lang tayo mag-vlog sa loob. Then siguro bukas or kaya mamaya magbo-vlog din ako pagpunta ko ng trabaho para at least pag-uwi ko ng madaling araw mapakita ko sa inyo yung snow. No? Ayan. So yun baby, may dadagdag ka pa? Wala na. So, good luck sa atin ng mga taga nasa Calgary. So, we can do this. So, another Kaya yan. round of snow kasi hindi pa winter kaya di ko masabi na hello winter. So, yan. Hello snow tayo mamayang gabi. Kaya yan. Basta Yeah. sa tamang layering lang yan. Yeah. Okay? So yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin. And yeah, see you on the next one. Peace!